Ang importante sa edukasyon ng mga bata ay obedience. Kung hindi sila susunod sa mga nakakatanda, ano pa ang silbi ng mga itinuro natin sa kanila ng kanilang mga natutunan? Tayong mga guro ay pangalawang magulang ng mga estudyante. Kaya dapat lamang nahubugin natin sila sa kanilang mga values. Kung sa bahay, may rule na spare the rod and you will spoil the child. Ganon din dito sa eskwelahan. Ibig mo sabihin, Miss Lantaran, pinapalo mo pa yung mga estudyante mo? Bakit hindi? Kung matitigas ang ulo nila. Pero 1995 na ho ngayon. You don't have to remind me. I know my calendar. Ang ibig kong... Ang ibig mong sabihin, Miss Marasigan, pinababayaan mo na lamang na mag-ingay ang mga estudyante mo. Matagal ko nang gustong i-bring up ito sa iyo, Miss Marasigan. Marami na akong naririnig tungkol sa klase mo. It seems that you allow them too much freedom. Ang trato mo raw sa kanila ay parang mga kaibigan lamang. Masyadong informal. Sa tuwing magte-take over ako ng klase mo, ang gugulo nila. I have to repeat rules. Dahil ang sabi mo raw ay hindi kailangan sumunod sa rules. How can that be? Pero ma'am, Teacher ka, Miss Marasigan. You have to maintain a certain detachment. Otherwise, hindi ka nila igagalang. My God. Kaya namin naisipan na sundan si Miss Marasigan kasi nga nakita namin siya na bumili ng bulaklak. So siguro, bibigyan niya sa boyfriend niya. Diba? Gusto na namin makita yung boyfriend niya. Ang gwapo-gwapo siguro. Please. Tago, dali! Ang weird naman sa sementeryo pa meeting place nila. Siguro dahil patay na patay sila sa isa't isa. Corny mo! Ah, patay na boyfriend niya? Hmm. Tignan natin. Teka muna. Ano ba? Dalian nyo! Dali! Ba't ang bagal nyo? Bihira naman, oh. Sakit ng paa ko, eh.
Ay, baby siya. Baka kapatid. Kaya niya iniiyakan. Malay niyo, hindi niya kaano-ano. Tapos, napatay niya. Kaya siya umiiyak. Utak biya. Papaliwanag yun.